Ilang rice retailers nang umaaray sa 50 pesos na price cap para sa imported rice. Nalulugi daw sila kaya may panawagan sila sa gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian. Alam ko kung ano yung porte ka ng lokal. Huwag po tayo magbulahan, pwede? Hindi ko namin kayo huhulihin ngayon. Ano lang, parang warning lang po ito, ha? Nahuli mismo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang ilang rice retailer sa isang pamilihan sa Paco, Maynila na hindi sumusunod sa price cap sa imported na bigas. Imbes na 50 peso fixed price per kilo, ang ilan nagtaas pa hanggang 60 pesos. Isa si Gina Anunuevo sa mga napuna ng DA. Paliwanag niya, bukod sa mahal, inutang pa raw niya ang bigas sa kanyang supplier, kaya hindi siya basta-basta makapagbababa ng presyo. Sa ngayon, uubusin daw muna niya ang nabili niyang stock bago sumunod sa price cap. Ang presyo po na talaga niyan mataas. Kung mababa po yung kuha ko yan, automatic nagbababa din po ako. Kaya nga tayo naghahanap buhay para mabuhay, hindi po para mamatay. Sa ilalim ng RA 7851 o Price Act, maaaring mapatawan ng 1 hanggang 10 taong pagkakakulong ang lalabag sa price cap. Pwede rin siyang magmulta ng mula 5,000 hanggang 1 milyong piso. Kaya ang plano ni Gina na hintayin maubos muna ang stock bago sumunod sa price cap, hindi uubra, sabi ng DA. Ang problema dyan, may batas na binaba ang ating ang gobyerno, kailangan sundin yan. 30 days lang naman yung initial natin dyan. Ang payo ko nga sa kanila, since may price cap na, baka kausapin nila yung supplier na, ibalik muna nila yung mga nabili nila ng mahal. Hahabulin din daw ng DA ang mga supplier na maaaring nagpo-profiteering o hoarding. Pero sa ngayon, pakiusap nito sa mga retailer, makipagtulungan sa gobyerno. Susunod na bumalik kami, kung ganun pa rin, ay i-issuehan na sila ng notice of violation. A repeated offense, kaso na yan o kaya pasasara namin yung kanilang tindahan kung kinakailangan. Nang balikan namin si Gina, nakita namin na binaba na niya ang presyo ng 2 brand ng imported rice niya. Pero hindi pa rin ito 50 pesos. Anya, masakit masyado sa bulsa kung ibababa pa niya ito. Samantala, tuloy pa rin daw ang plano ng DA na pagbebenta ng blended rice o yung magkahalo na local at imported na bigas. Pero marami pa raw silang inaasikaso pagdating sa technical issues at legalities nito. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Kinwestiyon ng grupong Bantay Bigas kung bakit sa mga simpleng nagtitinda pinapapasa ng price cap sa imported rice. Ayon kay spokesperson Cathy Estavillo, posible silang malugi sa 50 peso price cap. Hindi ang lagyan ng price cap o yung mga millers, yung mga importers dahil sila naman yung talagang nakakabili dun sa mula sa mababang presyo ng bigas na imported. Pino na rin ng Bantay Bigas ang anilay limitadong pagbebenta ng 20 peso per kilo na bigas sa Kadiwa Center na dapat na rin daw dalhin sa mga palengke. Panawagan ng grupo, bigyan ng 50,000 subsidy ang bawat magsasaka para matiyak ang tuloy-tuloy na local production. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.